Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibi natin na BS in Corruption. Alam niyo po ba kung ano yung BS in Corruption? Bachelor of Science in Corruption mga kababayan. Yan, bigyan po natin yan ng reaction mamaya. No? At ito pa, Ace Barbers nakarma na. PBBM may pasabog. Yan mga karibo natin, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako, ito mga karbi natin, bigyan po natin ng reaksyon itong pinakabagong batas, no, na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. wherein, yun nga pong sinasabi ko kanina, no, ini-example ko lang, BS in corruption, no, kasi ito po ang batas mga kababayan. Sabi po dito, ito ay zoom in ko lang ayan mga kababayan, sabi po dito ni sa batas ni President Bongbong Marcos Jr., no, yung bago niyang batas na signed. Marcos signs law allowing professionals to earn degrees through work experience. Pwede na po tayong magkaroon ng degree, no? Through work experience mga kababayan. The President Ferdinand Marcos Jr. has signed into law, no, Republic Act 12124, no, or the Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program Act, creating alternative pathways for working professionals to earn college degrees based on their work experience prior learning. Diba? Ano ba ang ibig sabihin nito? For example, mga kababayan, no? Ikaw ay albularyo, no? Kasi work experience mo So, pwede ka na magka-degree ng, doktor? Pwede ka na maging doktor, di ba? Ganun ba yun? Or yung example ko kanina mga kababayan, ito sa thumbnail natin, no? Sabi ko po dito, BS in corruption, yan mga kababayan, no? So kung ikaw ay isang congressman, no, di ba? Tapos syempre professional yan, di ba? Bibigyan ka ngayon ng degree. Anong degree ang may bibigay sa iyo? Bachelor of Science in Corruption. Yan mga kababayan, no? Major in falsification of public documents. Nako. Grabe ang batas na ito, no? Example lang yan, just to make example. Pero kung mali naman ako, just I stand to be corrected mga kababayan. At yan ay kumbaga komento ng isang ordinaryong Pilipino, no? Kasi ang labo naman ng batas nito mga kababayan. For example, ako gumastos ako ng napakalaki para maging doktor, para maging kung ano man, engineer, di ba? Tapos yun pala, work experience lang pala ang katapat nito. Di ba? Oo. Yun nga po mga kababayan, hindi ba kaya magkakaroon ng discrimination? Well anyway, hindi naman siguro sila ma-discriminate kasi nag-aaral rin naman sila, di ba? But what I'm trying to point out here mga kababayan, hindi ba pwedeng bigyan na lang ng certificate? No? Certificate of, ano bang certificate na, certificate of completion? No, ma-recognize lang ba sila mga kababayan, just to recognize them that they are experienced in such profession, no? So, kasi kung bibigyan mo sila ng degree, yan, college degree, so, ito, specified dito no? To earn college degrees, para na rin sinabi mong na wag na kayong pumasok sa school.
just earn experience. Then you will get a college degrees certificate, 'di ba, mga kaubayan? So, napakalabo na po nito. Bakit hindi na lang mag-TESDA ang lahat? Huwag na kayong pumasok sa school, mag-TESDA na lang kayo. Ha? Anong klaseng... Well, anyway, siguro ko pinag-aralan din naman nila ito. Hope so, no? Na hindi ito magka-problema sa pagdating ng panahon. Kasi, mga kabayan, we used to go to school, di ba? To get this college degrees, mga kabayan. Pero kung sa experience lang naman pala makukuha ang college degree na ito, aba, to be practical, no? You don't have to go to school na, di ba? You just have to work for a few years and get experience to get that college degree. Nako. Pwede na pala. Mga kabayan, maging doktor ang albularyo. Pero wag po tayong yung sinasabi ko pong BS in corruption, parang totoo yun, ha? Parang lang naman, mga kabayan. Kasi tingnan mo, dyan po sa House of Crooks, napakarami po niyan, no? Bachelor of Science in Corruption, major in falsification of public documents, no? Yung sa BICAM nga lang, experience na yon, di ba? Pwede, di ba, yung sa BICAM, falsification yon. Falsification of public documents. Diba yung BICAM report na yan? Pwede na po silang gawaran ng college degree or bigyan ng college degree, Bachelor of Science in Corruption, major in falsification of public documents. Diba? Grabe ang batas nito, mga kabayan. Well, anyway, sana hindi po ito magka-problema at sana po ay I'm still encouraging you, no, to go to school, no, and study. Your whatever you want, no. Huwag rin po tayong umasa sa experience na kasi minsan pag tamad ka talaga, wala kang experience, wala kang college degree nito. Ibig sabihin nito, mga kabayan, pantay-pantay na to. May mapera ka man o wala, pwede ka nang makakuha ng college degree. Even you are a 60-year-old construction worker, you can get an engineering college degree. Diba? Construction, engineering yun eh. Diba? That is for example lang. I don't know kung ano pa yung iba, mga kabayan. So mga kabayan, ano man po ang inyong komento, i-comment nyo na lang po sa baba kasi meron pa po tayong pag-uusapan at eto nga. No? Itong si Ortega, mga kababayan, sabi niya dito, Ortega pushes Sara Duterte impeachment. Every peso lost to corruption is a peso stolen from public service. Nako, naks naman. Ortega, eto basahin muna natin yung sa Politico 8 hours ago, no? Patungkol po dito. House Deputy Majority Leader and La Union Representative Paulo Ortega Villa stress the importance of pursuing the impeachment against Vice President Sara Duterte, which will serve as proof that public officials remain accountable. Talaga ba? Yung sinasabi mong peso, mga kabayan, it is been audited by COA and COA is a very credible, no, to do the job. And you are not, Ortega, no? Sinabi po ng COA, walang problema eh. Bakit kayo ini-insist ninyo? Well, anyway, eto. Comparison, no? Kay Vice President Sara Duterte, 125 million, mga kabayan. Samantalang dito naman po sa ating President Bongbong Marcos Jr., 4.56 billion ang CIF, mga karibin natin, ha? Ngayon, sino ngayon ang naglulustay, no, ng malaking pondo ng ating bansa? Based on the figure, mga karibin natin. At eto ang matindi. Kasi mukhang na-set up lang si Vice President Sara Duterte diyan sa 125 million na yan,
Ito natalakay na natin siguro to last sa mga previous vlogs natin, no. Pero ito, basahin ko pa rin ulit sa inyo. Sabi dito mga kabayan, 125 million in 11 days. Yan, tinatanong kasi question mark ha. Tinatanong kasi yan din po ang pinag-uusapan dyan sa kamera. BBM or Office of the President actually gave, no? Ibinigay her or the Office of the Vice President the confidential funds late. Di ba? Late na po na ibigay yung 125 million. Kaya ginastos ng 11 days. She requested them for the safe implementation for her programs in August 2022. August pa to nag-request. But OBP only authorized transfer on December 13, 2022. August pa, nag-request, December na po binigyan. Utilization began on December 2022. So, 2022 mag-start yung ma-utilize, no? Yung 125 million. The law requires public funds to be spent before the year end. Kailangan gastusin na yan bago magtapos ang taon, mga kababayan. 11 days from December 22 is December 31. That's why, mga kababayan, eto, hindi ko talaga to matanggal isipin, no? Hindi ko talaga maiwasang isipin. Vice President Sara Duterte is being set up. Kasi biruin mo, August pa po siya nag-ano. Tapos tamang-tama, 11 days na lang, doon nila binigay yung confidential fund. Diba? Tapos, yung grounds nila or yung inaakusahan nilang may mali daw kasi 11 days lang, no? Ginastos yung pera. Nasa batas pala, mga kaubayan, na kailangan gastusin yan before, no? Magtapos ang taon dahil ibabalik na naman sa kanila kapag hindi mo nagastos yan. That's why in 11 days, the Office of the Vice President consume the amount. May mali ba dun, mga kaubayan? Wala namang mali dun. Kaya nga sabi ng COA, walang anomalya. Office of the Vice President is just doing their job. Di ba? Well, anyway, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po, mga kaubayan. At eto na nga, pag-usapan din po natin itong si Ace Barbers. Nako. Ito mga karibin natin, pakinggan at bigyan po natin ng reaction to. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Matapos ang tila naging paulit-ulit na pahayag ni Ace Barbers laban sa mga DDS vloggers na di umano'y tumatanggap ng bayad mula sa narco at pogo at utos di umano ito na siraan ang Kongreso at ang Marcos administration. Representative Ace Barbers tila mahaharap sa 1 bilyong pesos class lawsuit for defamation. Totoo kaya ito, mga ka-update? Ating alamin. Pero So yun, mga kaubayan, Ace Barbers, no, walang pagkakaiba. Dito po kaya PCO USEC attorney Claire Castro. Why? Because, no, ito sa TRICOM they investigated about this fake news. No, ito naman sa Palasyo kay Attorney Castro, they are very concerned about fake news, sa pagpapakalat di umano ng mga fake news. But I think both parehas po sila nagpapakalat ng fake news, mga kababayan. Una, sa Ace Barbers po, mga kababayan, inaakasahan na pogo vloggers, narco vloggers, inaakusahan niya without any evidence to prove his accusation, di ba? Ano matatawag mo dyan? Sabi nga ni Attorney Castro, no, Claire Castro, in example niya pa nga no, yung
yung reporter daw, for example, si Edna, like, for example, Edna is a married woman, di ba? Oh. Oh, tapos sabi daw na walang asawa yan, walang asawa, single yan. So that is fake news because there is a document that can prove that Edna is a married woman. No, yung marriage certificate na yan. So, ganun din dapat, mga kababayan. Bago sana kayo mag-akusa ng narco vloggers, pogo vloggers, you have, no, in your hand, the evidences that can prove your accusation. Mahirap naman po yan kasi ang tawag po dyan, kung hindi mo po alam, Congressman or Representative Ace Barbers, kapag wala ka pong dokumento, di ba? Ang tawag po dyan ay fake news. Tapos, ang issue na pinag-uusapan nyo or dinidinig nyo dyan sa camera is about fake news. So, where is the credibility? No? Nasaan po ang credibility ninyo to investigate fake news? Wala. Allows, mga kababayan, because you yourself is doing it. Di ba? Ang hirap naman dito. Ha? Ang hirap po palang imbestigahan yung fake news. Pati sila Ha? Pati sila gumagawa. Well, anyway, sabi nga yung, may nakabasa akong comment, sabi nga this administration, no? Sabi at opinion niya yun, wala tayong magagawa. Sabi niya, this administration is the one who is spreading fake news, no? They're very, very concerned about this issue. Pero kung you will trace, no, the footprints yan ng fake news sa administrasyon nila, you can see the track going back to them, mga kababayan, no? Pabalik sa kanila yung inaakusa nila sa iba, no? Grabe ang mga na ito. Bago ang lahat, mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga, mga ka-update, kamakailan lamang nagkaroon ng pagdinig ang Kongreso, Joint Committees on Public Order and Safety Information and Communication Technology and Public Information patungkol sa di umano'y paglaganap ng fake news. Mukhang malalagay na di umano sa alanganin si Ace Barbers matapos tila tawaging narco at pogo vloggers ang mga DDS vloggers na naimbitahan sa kanilang isnagawang pagdinig sa House of Representatives. Matapos ang tila naging paulit-ulit na pahayag ni Ace Barbers laban sa mga DDS vloggers na di umano'y tumatanggap ng bayad mula sa narco at pogo at utusan di umano ito na siraan ng Kongreso at ang Marcos administration. Dito lang tayo makita, mga kababayan, na kung saan, no, yung TRICOM, no, sila dapat yung, di ba, sila dapat yung nasusunod dito kasi sila po yung authority, kumbaga. Sa pagpapatawag po ng mga vloggers, hindi po sumipot at sila pa ngayon ang kinakasuhan, di ba? Ibig sabihin lang, mga kababayan, nito, useless po itong kanilang TRICOM na yan. Ngayon, sila patuloy ngayon ang binabalikan ng kanilang mga pinapatawag. Alam nyo, mas maganda na lang maganda na lang talaga na hindi po sumipot yung mga vloggers. Why? Kasi po, iko-content lang po sila. We know, di ba? Alam na natin yan kasi nangyari na po yan kapag hindi nila gusto, yung isasagot nila kapag hindi yung gusto nila yung isasagot mo,
makukulong ka. You will be contempt, no? So, alam naman natin yan eh. Si Is Barbers, mahilig din dyan sa contempt na yan eh. Oo. Sabi nga eh, kapag hindi pa raw umatin ang mga ito, kukontempt na. Aba, kita nyo na yan. So, whether yung umatin ka o hindi, talagang the purpose of this TRICOM is to contempt every single vloggers na invite nila, mga kababayan, as long as hindi po ito sumusunod sa kagustuhan nila. Di ba? Well, anyway, mga karibu natin, ano po ang inyong reaction, opinion patungkol po sa video nito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video, mga kababayan. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.